pinapakita ron na nung siya'y teacher pa lang, ordinaryo mga Ako damit po. niya. Ngayon, Oh. branded lahat, kumpleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag humaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, Pansin din pala nitong si Sexal Panelo yun. nakikita tuloy ng mga tao. Kasi Correct, nga, correct. yun ang Galing talaga tinatawag nitong na si... nakakarma katuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizen. Grabe kahit sino ho talagang magbigay ng komentaryo diyan sa ginawa ng mga aso nitong si Tambaluslos, diyan sa budget ng OVP, maling-mali ho talaga. Dito sa video na to, napanood nyo naman ho yung ating intro, papakinggan ho natin ang mga punto de vista ng dating Presidential Legal Counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Salvador Panelo, pero bago ho yan, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video dahil pinapublish po muna natin sa ating mga member bago sa ating mga subscriber ang ating mga video. Click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan sa social media bago ho tayo pumunta dito sa mga banat nitong si Secretary Salvador Panelo. Ito mga kababayan, Congressman Rodante Marcoleta nakapasok ho sa Magic 12 ng survey ng Tangere kaugnay dito sa mga top senatorial candidate sa 2025. At masaya ho tayong makita itong si Congressman Rodante Marcoleta dito dahil noong nagdaang 2022 national election, pakiwari natin mananalo na ho talaga yan. Kaya na talaga kasi maraming mga OFW nga lang ho talagang gustong-gusto yang si Congressman Rodante Marcoleta. Pero yung ang nangyari ho doon sa 2022, parang nagpakilala lang ho itong si Congressman Rodante Marcoleta, no? At least ngayong mga panahon na to, yung awareness niya, yung awareness ho niya, talagang napakalawak na. Pagka narinig nila yung Rodante Marcoleta, kilala bilang merong paninindigan, prinsipyo at hindi basta madidiktahan ng kung sino-sinong ambisyosong politiko. Diba? Iyon mo ngayon ang pagkakakilala, lalo na doon sa pagtayo niya, kaugnay doon sa long-standing tradition dyan sa House of Representatives, di ba? Lalo ho siyang nakakilala. Pero pagka-ano ho nito, pagkandak ng survey na to, sakto, September 9 to September 13 ho inano na to. Itong survey ng Tangere na to. Ito kasi Tangere, pagdating dito sa mga ganitong klaseng survey, medyo yan ho kasi tinitingnan ng mga politikong nagbabalak na tumakbo sa mga matataas na pwesto sa pamahalaan. Yung Tangere na yan, medyo credible yan pagdating sa mga ganitong klaseng survey. Pero pagka binalita ng Tangere, halimbawa, tumaas ang trust and approval rating ni Marcos Jr., medyo kabahan na ho kayo doon. Kasi medyo imposible hong mangyari yon. Sa totoo lang magpakatotoo lang tayo dito. Imposible hong mangyari sa kabila ng kaliwat kanan na party, kaliwat kanan na baha sa Pilipinas, pagka tumaas at talagang pinagkatiwalaan at aprobado ng sambayan ng Pilipino ang mga hanas ng administrasyon na to, ewan na lang ho natin. Medyo malabo ho talagang mangyari yun. Kahit paano ho natin isipin, malabo hong mangyari. Pagka yung rate, yung survey para kay Marcos Jr. at ang sinasabi ng survey na to gumanda ang tayo niya pagdating sa trust and approval rating ng kanyang administrasyon. Medyo medyo diskumpiyado ho tayo. Pero sa mga ganitong klaseng survey, okay ho yung Tangere na yan. Silipin ho natin kung sino yung mga nangunguna. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin. Nangunguna ho itong si Erwin Tulfo. Si Senator tuloy. Itong si Erwin Tulfo, sa totoo lang, nung nasa DSWD siya, medyo okay naman ho yung performance niya. Balita natin, mabilis daw ho talagang lapitan niya noong nasa DSWD siya. Pero base naman sa pamumulitika, hindi naman ho natin siya naririnig na namumulitika ngayon. No? Maliban na lang doon sa pagdikit-dikit niya kay Tambaluslos, tama, sa mga palibot-libot nitong si Tambaluslos. Pero kasi pagka nagkataon mga kababayan, kaya sa tingin natin hindi masyadong nakikipagkiskisan itong si Tulfo, itong mga Tulfo na to sa administrasyon kasi alam ho nila ang susunod na makakalaban nitong si Tambaluslos na talagang tatalo sa kanya pagka nagkataong hindi tumakbo si VP Sara. Yan si Raffy Tulfo, no? Yan si Raffy Tulfo. Kaya hindi natin alam kung kunyaring for example, tuluyang nang hindi tumakbo si VP Sara, yung
yung possibility na mawasak ng administrasyon na 'to si Vice President Sara Duterte, malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Hindi ho mangyayari yun 'no. Kung umaasa sila sa lahat ng ginagawa nila na yan, may Quad Committee, may, may, confidential man mamaya ho papasadaan din ho natin ang confidential fund na yan. Lahat ho yan hindi ho tatalab yan kung gagamitin na paninira kay Vice President Sara Duterte. Ang tyansa lang ho talaga ni Tambaloslos, base sa ating nakikita, hindi tumakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Maliban doon, sa senaryo na yon, hindi ho nila masisiraan si Vice President. Kasi mulat ho ang sambayan ng Pilipino, merong social media ngayong mga panahon na to. Ngayon, pagka naniwala kayo sa mga pinagsasabi nitong mga congressman na to, naku po, may problema ho sa inyo. Congratulations! Yun lang ang masasabi natin. Siyempre, no, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, papasadahan din ho natin yan. 3 Duterte kung sakaling tumakbo. Ano, grabe, matindi ho yun mga kababayan. Congressman na Pulong, VP Sara, at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho natin alam kung anong mangyayari. Sabi ni VP Sara, o sige, bahala na ako dyan, ako sa senador na ako. Tignan natin next election, tamba kung saan ka dadamputin. Hindi ho natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi ang nangyari ho dito sa ating bansa, kung sinong vice presidente, talagang wawak-wakin. Pero si Tatay Digong, di ho natin nakita sa kanya yon. Sino sumunod? Si Pia Cayetano. Mga kababayan, matagal na ho yung mga Cayetano na yan. Matagal na ho yung mga Cayetano na yan. Wala ho tayong nakitang kapakipakinabang sa mga Cayetano na yan. Mga pangako nila pagdating sa election, sablay, palpak, wala ho. Huwag niyong iboto. Senator, go, siyempre. Automatic na ho yun. No? Marami ho tayong naririnig-rinigan. Pero, siyempre, ilan na lang ho ba yung mga talagang kapanalig natin dyan sa Senado, di ba? At isa yang si Senator Christopher Bongo. Vicente Soto, kiso yan sa atin. Si Bentol po, nasa sa inyo kung iboboto nyo, pero tayo, priority ho natin kung sino yung nasa lineup ni Tatay Digong. At yung mga nasa lineup na to, sigurado, hintay-hintay lang ho tayo. Pacquiao, kiso yan. No? Wala. Anong gagawin yan? Makikipag-sparring sa mga senador? Di pwede yan. Kailangan ho natin, mga may utak, kagaya ni Doc Willie Ong, kaso hindi ho pwede, no? Kagaya nga ng sinabi natin nakarang video natin, talagang nalungkot ho tayo nung nakita natin yan na merong malubhang karamdaman niya ang si Doc Willie Ong. Nakakalungkot to. Abi Binay, natural, hindi ho natin iboboto. Naku po, huwag niyong iboto yang si Benhur Abalos. Hindi ho papasok sa atin yan. Tatakbo ka na naman ba, sir? Lito lapit, tatakbo na naman. Kaya pala dumadalas na naman sa Amprobensyano. Wala na pala yun. Ang Batang Quiapo na pala. Wala, hindi ho natin iboboto yan. Yan Tolentino, syempre, automatic na ho yan. Di na ho natin iboboto yan. Mga political butterfly yan eh. Pagka nanalo si VP Sara, kumbaga, ang strategy nitong mga politiko na to, sa administrasyon, hindi kami malapit, hindi kami malayo. Diba? Hindi kami sobrang dikit, hindi kami nakikipagkikis, pero hindi kami sobrang layo. Ganyan yung mga Tolentino na to. Ngayon, pagka dumating yung susunod na administrasyon, na kung saan binabanatan ng kasalukuyang administrasyon, ganun din ho ang gagawin nilang strategy. Ang ginagaya ho nitong mga Tolentino na to, kagaya ng mga Cayetano, kagaya ng mga Villar, hindi sila masyadong malayo, hindi ho sila masyadong malapit sa administrasyon. Basta linalaro lang nila ang politika, basta nasa kapangyarihan lang sila. Yan lang ho importante sa kanila. O syempre, ito, walang malayo, walang malapit pagdating kay Congressman Rodante Marcoleta. Ang tama ho dito ay tama, ang mali, mali. Tapos, yun ho ang atin dito. Nakaberde pa ho yan, syempre. Di ba? Ang kulay pa ho niyang nitong si Congressman Rodante Marcoleta, syempre, isa sa paborito natin yan. Kulay ho yan ni Vice President Sara Duterte. Kulay berde. Isa ho sa mga boboto natin yan. Kung hindi man mapasali sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang problema. Isasali pa rin ho natin yung si Kong Dante. Kung ano yung ginawa natin sa kanya noong 2022, pagpapatuloy ho natin yan sa 2025. Ayun na nga mga kababayan, ito talagang mga taga-Malacanang, napakasinungaling. Comment react ho kayo dito sa dito sa pinaka-latest na survey ng Tanghire na to. Comment react ho kayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, ha? Ayun naman mga kababayan, pasadaan ho natin itong isang to. Yan ang nga ba sinasabi natin. Napakasinungaling ho talaga ng PCO. Siguro yan ho talaga instruction dyan sa PCO, dyan sa Presidential Communication Office.
Apakasinungaling, parang amo nila. Sabi nila surprise birthday party. Nag-send kayo ng invitation, surprise birthday party. Anong toko? Matataas na official ng pamahalaan, tapos gusto nyo pa isikreto. Bakit? Dahil gagastos kayo ng 100 milyon, mga walang iya kayo. Ganyan o kasi nungaling yung PCO na yan. Gustong palabasin na sorpresa, regalo, loko-loko. Ginastos yan na sambayan ng Pilipino. Mahigit 100 milyon isang gabi, tapos nagre-reklamo kayo sa 11 days na 11 days na 11 days na confidential fund. Buti pa nga yung confidential fund bumalik sa tao eh. O yung 100 million plus na Duran-Duran concert na yan, meron ho bang bumalik sa sambayan ng Pilipino? Isang gabi lang ho yan, mga kababayan. You've gone too far this time. Malacanang sent official invites to top billionaires politikos to Marcos Duran-Duran birthday bash at Manila Marriott. Surprise pala, mga langya kayo, anak ng toko. Huwag kung ganun. Ito ho, mga kababayan, ito para sa mga kababayan natin, para sa mga kababayan nating nakakabasa ng mga kwento sa social media. Dito ho kasi what you see is what you get tayo, ika nga, dito sa PH Update. Kung ano nakita nyo, yun ang masasaksiyan nyo, ika nga. Ito mga kababayan, no? From now on, di ba? Ganito yan eh. Binabanatan nila si BP Sara sa Confi Fund. Okay? Sa mga kababayan natin dyan na magkokomento, i-share nyo ho itong video sa mga kababayan nating sasagot dun sa mga Talyanista at sa Imada. Pero ayaw ko silang sagutin, pero yung ibang kababayan natin talagang papatulan ho yung mga yan. Pagka binanatan kayo ng 11 days na confidential fund, banatan nyo ho sila. 106 million one night Marcos Jr. Duran-Duran concert. Tapos ang usapan. Mababaon ho sila sa kahihiyan, panigurado. Hindi ho ba kakasagot yung mga yan? Pagdating ng eleksyon, pag-uusapan ho natin lahat yan. Okay lang, kalimutan nyo muna for the remaining term nitong si Marcos Jr. hanggang 2027. Kalimutan nyo ho muna yan. Yung Duran-Duran, yung 5,500 flood control, napakataas na presyo ng mga pangunahing bilid. Kalimutan nyo muna yan. Di muna natin pag-uusapan ngayon yan. Pag malapit na eleksyon, para ho tayong magbabasa ng libro ni Lola Basyang. Iisa-isahin natin yan. Dito na sa bahagi ng video natin na ito, mga kababayan. Pakinggan naman ho natin ang mga punto de vista nitong si dating Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo. Kasama ho niya itong si Ma'am Hana ng SMNI. Shoutout sa SMNI. Grabe. Talaga, yan ang serbisyong totoo. Diba? Yan ho talagang serbisyong totoo. Kaya saludo ho tayo dyan sa SMNI na yan. Wala ho silang issue. Pagka tinalakay nila issue, talagang huhubarin ho nila ito eh. Hindi kagaya ng mainstream media, marami silang tinatapal-tapal para magmukhang maganda administrasyon. Hindi. Mapa Duterte, Mapa Marcos, Mapa kung sino man ang issue, huhubarin ho nila ito. At bubulat-latin nila yung pinakaloob at papakita sa ating mga kababayan kung ano ang katotohanan. Yun ho ang SMNI. Kaya kung naakala nyo, pag na kulong na yung si Pastor Kibuloy na sumuko na, magbabago na ang programming ng SMNI at mapipilitan silang tumigil. Palagay ko, isa ho yan sa mga ibibigay na kondisyon kay Pastor Apollo Kibuloy. Magiging absuelto ka. Lilinis lahat yan. Patigilin mo SMNI. Ngayon papalapit na 2025 presidential midterm election. Isa ho yan sa mga magiging i-offer dyan. Basang-basa na ho natin yung mga yan. Papunta pa lang sila, nandito pa rin tayo. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin to. Tapang OVP Ayun. budget tayo, Attorney Sal. What's your take dun sa mga ginagawa ng kanyang mga considered detractors no, dun sa lower chamber ng Congress no, na yun nga, tinatapyasan nga itong budget ng Office of the Vice President. Pero para naman sa ilang mga senador, dapat daw ay hindi tinitingnan kung sino yung namumuno, kundi yung ahensya mismo dahil paano makakapag-function yung Office of the Vice President kung babawasan ng ganung kalaki yung kanilang budget. What's your take on that, Attorney Sal? Matagal na natin, di ba? Ilang araw ko nang dinidiscuss yan eh. Ulitin natin. Yung budget ng kahit na anong ahensya sa ilalim ng saligang batas, talagang may kapangyarihan ang mga miyembro ng Kongreso na suriin yan. Pero sa kanilang pagsusuri,
hindi sila dapat mag-abuso. Kasi habang may right, may discretion sila to approve or not to approve, then they cannot also abuse that because it will fall under grave abuse of discretion na Ayun. pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Kasi sa Ligang Batas, ang Korte Suprema, kahit na anong uri ng abuso ng isang public official o ng ahensya ng gobyerno, pwede silang pumasok. Kaya meron nga akong panukala dyan na ang opisina ng Vice Presidente, for that matter, Presidente, dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling. Correct. Di ba? Kung 2 billion ang budget. The following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Otherwise, useless. Ahensya, doon ka nalang mag-ahensya. Kaya dapat talaga, susuriin mo. Hindi ako naniniwala din sa tradisyon na sinasabi. Dahil tradisyon, hindi mo na susuriin. Hindi. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, Mga abogado ho kasi yan. Doon pagdating doon sa legal na aspeto ng tradition, hindi tradition, kanya-kanya hong interpretation yan. Pagka pinagbangga ho natin itong si Panelo at itong si Kong Dante, magkaiba ho ang pananaw nila dyan sa mga bagay na yan. Kasi sabi naman ni Kong Dante, tradition at yung parliamentary procedure o kung ano man yung ginagawa nila dyan sa House of Representatives, yan daw talaga ang sinusunod nila. Siyempre, iba naman ho ito. Ito ho isang abogado na talagang nag-practice. At saka, letra por letra, babasahin nila niya ng saligang batas sa harap mo. Pero, nasa kanila ho yun. Atin, dahil ginawa sa mga nagdaang, wala namang problema tanungin. Actually, walang problema din sa atin. Sa part natin, walang problema kung tanungin. Kung yung tanong nyo, walang halong pamumulitika, okay yun. Diba? Okay lang naman. Sige na, tanungin nyo na. Wala namang problema. In the first place, prenisenta na nga, diba? Inisa-isa ni VP Sara, in-itemize yan kung ano yung mga aasahan ng sambayan ng Pilipino doon sa 2 bilyon na yun. Tama, mali. Yun ang ginawa ni VP Sara. Ngayon, kaso ang problema, nagkaroon tayo ng komplikasyon kasi meron na hong halong politika, yung pagtatanong. Imagine 2013 na budget ang tinatanong, 2025 pag-uusapan natin. Kaya talagang magkakaroon ng komplikasyon yan. it's a public trust. Since ang perang ginagamit yan sa taong bayan, talagang dapat suriin yan. Kaya ikaw may presidente, vice presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Pero huwag ka mag-aabuso. O yan ang regla dyan. Yung tradisyon, kortesiya lang yan. Kaya kung kortesiya man, ibig sabihin, hindi ka nasusuriin. Susuriin ka pa rin. Pero huwag mong babastusin, lalo na yung mga head. Kasi ang kortesiya ay binibigay doon sa opisina, hindi doon sa head. At sinong head na nandiyan. Ngayon, yung gaya ng sinabi ko na maraming beses na natin sinabi sa programa, pag yan ang ginagawa niya sa Vice Presidente, lalo nag-aalab Correct. ang simpatiya ng taong bayan dyan. At lalo mag-aalab din ang galit sa inyo. Kaya pag ginagawa niyo yan, lalong madadali ang pagbagsak niyo sa inyong pag-aabuso sa kapangyarihan. Alam mo, Attorney Sal, sana dumating tayo sa point ng governance natin, dun sa mga politicians natin, sa mga namumuno, particularly dyan sa Kamara na, whether they like the person in that office or not, titingin sila, hindi nila titingnan kung sino yung nakaupo doon, kundi yung function ng opisina at kung ano yung magiging epekto sa kung ano mang movement na gagawin nila. For example lang, yung budget cut. Kasi di ba Attorney Sal, kung ikaw nasa gobyerno ka, dapat tinitingnan mo yung whole picture. Hindi lang yung person na namumuno, kundi ano yung magiging effect nito. Katulad sinabi mo, Attorney Sal, grave abuse ng kanilang authority. Pero sana, Attorney Sal, alam ko ilang beses mo na na-mention, pinaliwanag dito sa ating programa yung patungkol sa abuse of authority. Pero umaasa yung taong bayan na sana magkaroon ng political maturity yung ating mga nasa gobyerno para hindi ganun ang kanilang pag-asta
when it comes to paggamit nila sa kanilang power of the purse. Tuloy, tingnan mo ang ginagawa ng committee yan, ginaapin nila si Inday Sara, personal nila. Tingnan mo ang balik sa kanila ng mga netizens. Tingnan mo ang social media. Yung chair nila, yung chair na babae, tingnan mo, makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung siya teacher pa lang, ordinaryo mga Ako damit po. niya. Ngayon, branded lahat, kumpleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, Pansin din pala nitong si Sexual Panelo yun. nakikita tuloy ng mga tao. Kasi Correct. yun ang Galing talaga tinatawag nitong na si... nakakarma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizen. Nakakarma ka, madam. Yan ang nga ba sinasabi natin. Mali ko kasi talaga ginawa nitong si Kimbo. Mali. Kasi nang-aapit O yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Correct. Na-i-expose tuloy yung mga hindi dapat malaman. Kitang-kita tuloy. Kumakaya. Na-emphasize. Tatakbo pa naman ito ng alkalde sa Marikina. Paano? Alkalde na pala. Pag ganyan nakikita. Tapos na pala termino niya. Ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluwag. Grabe naman yun. Tinulungan natin yung kalaban nitong si Kimbo. No? Binigyan natin siya ng napakaraming bala para dito kay Kimbo. Tatakbo ka na lang pala. Ito talagang si Kimbo. Oo, yung pamumuhay ngayon. Dati daw, nagta-tricycle, GG. Ngayon, talaga nakaban, kung todo, Artista ban. Yan ang sinasabi natin, na huwag kayong mag-personal kasi talagang susuriin ang personal yung buhay. Kakalkalin. Gaya na sinabi ng Bible, what you saw is what you reap. Correct. Naanitan nila ngayon yung mga tinanim nila. Isa-isa yan. So, Harvest time ho yan. Yaang si Saldico, nandun pa lang ho tayo sa introduction sa kanya. Hindi pa ho tayo nag-umpisa kasi inuuna ho natin yung assistant chair niya. Yang si Kimbo, yang si Adjong, naku po Adjong, ayos ka Adjong. Huwag kang masyadong magpabibo, naku po mayayari ka din. Baka ikaw naman susunod na silipin namin. Okay? Mag-behave kayo, ilagay nyo sa tama yung mga pinaggagawa nyo dyan sa House of Representative. Mayayari talaga kayo. tanim kayo ng kasinungalingan, aani kayo ng maraming kasinungalingan, Attorney Correct. Sal. So sa inyong palagay naman po, Attorney Sal, katanggap-tanggap din ginawang, of course, you have explained na hindi katanggap-tanggap yung pagtapyas. Now, let's talk about yung sinasabi ng ilan sa mga senador natin na ibalik na lang sa original request na budget ng OVP. Do you think may magagawa ang Senado dun sa ginawa na ng lower chamber para dun sa bicameral? Palagay ko hindi nila ibabalik yan sa dati. Dahil yung mga Kamara de Representante, ayaw nga nila Di ba? Tinanggalan nila ng 2.5 billion Pero magkakaroon pa rin ng budget yan. Correct. Totoo yan. Attorney Sal, bago sa next issue natin, Attorney Sal, batiin muna natin yung mahigit 10,000 Ayun na mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo na ho, yan ho yung pinaka-latest video nating kagabi. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.